Calbs? Third? Okay. Sige, pagpasensyahan nyo na. Hindi ko sila naririnig kasi imba yung headset na gamit ko ngayon. Pero, this is Arcanis versus Raging WePlay, our Class A champion na ngayon, nakapasok na sa rurok ng tagumpay. At ang una nilang makakalaban, the Pride of the South, Arcanis Gaming. Pasok na tayo sa drafting phase natin. Arcanis, pinangungunahan sila ni... Ano? Ngayon pa lang? Ano ba naman yan? Ang labo. Hindi ko kayo naririnig, guys. Di na pa nakita. Okay lang. Okay, so ito. Arcanis, Heinrich, ang captain. Makakampi niya rito si Prince. Isa si stand-in Good Clean Fun, si Nay Sydney at si Batosai. Para naman sa WePlay, ang kanilang captain si WePlay Fly Solo. Fly na, solo pa. Kirito Secrets, si Armel Tabios at si ano to? DRW Torres. Arcanis Gaming going in for a first pick Bat Rider, which is medyo surprising dahil alam naman natin na hindi naman na ganun kadalas ginagamit ang Bat Rider sa meta. Raging WePlay, however, going in for their first pick, which is an Earth Shaker. At tignan natin kung ano ang makakasama ng kanilang Earth Shaker dito. At first picking Earth Shaker, pwede kang bigyan ng option na yan to play Earth Shaker as a support or pwede ring offlane, depende sa kung ano ang mga magiging hero ng kalaban nyo. They will go for a Queen of Pain as their second pick. First two ban for both teams, Undying and Phoenix for Arcanis, Tuskar and Gyrocopter ba naman para dito sa team ng Raging WePlay. So, Queen of Pain probably mid to para dito sa team ng Raging WePlay. Across Queen of Pain and Earthshaker, grabing burst damage yan. Of course, the Echo Slam and Sonic Wave. Dalawa sa ultimate na hindi nawawala sa kahit anong meta. Hindi ako naniniwalang pwede mawala ang Earthshaker at Queen of Pain sa meta dahil nga doon sa binibigay nilang dynamics sa laro. Again, Arcanis now going in for a second pick, Rubik, which is a very good pick dahil dito pa lang sa dalawang hero ng Raging WePlay na Earthshaker and Queen of Pain, napaka-letso na ng mga pwede niyang mannakaw na skill. Third ban for Arcanis, Darkseer. Isa sa mga pinaka-effective na offlaner sa meta natin ngayon simply because of that Ion Shell. Wind Ranger will be banned out third for Raging WePlay dito. Clockwork banned for Arcanis and kung mapapansin nyo, Arcanis is banning out yung mga heroes for the offlane role dito ng Raging WePlay. Siguro Arcanis trying to force out Raging WePlay to play Earthshaker on their offlane, which is I think lalamang ang Bat Rider kung yun ang di ba sa bagay mukha namang tri-lane versus offlane laman ng labanan natin lagi dito. Fourth ban tayo dito for Raging WePlay. Hindi ko alam kung anong binaban nila. Hintayin natin mga kaibigan. Again, their ban is a Tuskar, Gyro, and Wind Ranger. At medyo inihintay natin kung ano magiging fourth ban nila rito. Again, this is a best of 5 series mga kaibigan. So mahaba-habang gabi. Pero babatiin ko nga muna kayo ng isang magandang gabi sa mga nagtatanong. This is Kuya D or Kuya Duno from Mineski TV. Ako ang naatasan at makakasama nyo hanggang mamaya kung aabutin tayo ng Game 5 para ihatid sa inyo ang blow by blow netong Arcanis versus Raging WePlay. Para dyan sa mga keyboard warrior, hindi ko nababasa ang kahit anong chat nyo kaya pagpasensyahan nyo na, pero binabati ko ng magandang gabi lahat ng mga tao na nanonood dito sa stream natin, lahat ng mga tao na nanonood at naglalaro sa mga Mineski Infinity Cyber Cafe Network sa buong Pilipinas. At huwag kayong mag-alala, madami pang paparating ang ibibigay sa inyo ng Mineski Infinity Cyber Cafe. Abangan nyo yan. Surprising pick, Raging WePlay going in for a third pick, Vengeful Spirit.
Well, isa sa mga support na hindi na rin natin ganun kadalas nakikita sa meta given the fact na medyo team fight focus ang mga engagement ngayon. And if you have a vengeful spirit sa team, yeah, meron kayong initiator na pwede kayong mag-swap in, swap out. Pwede nyo gamitin offensive, defensive. Pero, still, that is a single target stun na pwede pakawalan ng vengeful spirit. Of course, terror, isa sa mga effective yan, lalo na kung mahuhuli ka niya ng marami-rami. Pero, maganda rin naman ang vengeful spirit pagdating sa engagement, given the fact na meron siya ng vengeance aura, which can boost up yung physical damage ng team niya. Speaking of team fight, Winter Wyvern will be picked up here by Arcanis, isa sa mga makabagong support. At alam naman natin ang effectiveness ng Winter's Curse. Pag nahuli mo na natutulog ang team ng kalaban at na-Winter Curse mo sila, eh kayang-kaya nilang patayin yung kakampi nila rito. So, maganda ba tingin ko? Pero ano pa rin ako dito? Raging Replay, picking basics, hero. Basic lang. Sick bay. So, tingnan natin kung ano magiging fourth pick nila dito. Both teams, wala pa silang mga carry para sa laban natin na to. Ang mga open na carry, of course, the ever-effective anti-mage. Pwedeng piliin yan ng Arcanis kung gugustuhin nila. Pwede rin naman yan dito sa Raging Replay. Anti-mage is a very good counter against a Queen of Pain kung mapapansin mo. So, tignan natin kung pipili na ba ang Raging Replay dito. Ipapakita na ba nila kung ano ang magiging carry nila. Ako, tingin ko mas maganda mag-anti-mage sila and i-force nila yung Arcanis to pick the Phantom Lancer given the fact na they have Earthshaker and Queen of Pain on their side, which is two of the best hero to deal damage sa Phantom Lancer. Pero hindi, they will go for a Clinks, and I think this will be a Clinks carry. They will play it on their tri lane. Tignan natin kasi may Queen of Pain na sila rito. So, Raging Replay, sila ang unang pumili dito ng magiging carry nila. Ano ang ika-counter ng Arcanis Gaming? So, mga betlords yan. Again, pwede kayong mag-bet sa laban natin sa NXT game. Pumunta kayo doon dahil lahat ng MPGL matchup natin ilalaban natin doon. Kaya chill lang kayo. Chill. Pag di nyo nakita sa Total Launch, pwedeng makita nyo sa ano yan. NXT. SBN. Templar Assassin. And Arcanis Gaming picking a Templar Assassin on their fourth pick. So this will be a mid lane TA up against a Queen of Pain. And I like the pick of Arcanis going for TA since mabagal dito ang damage over time ng Raging Replay. Pwede Shadow Strike pero mabagal pa rin yun. Vengeful Spirit, no normal, Fissure, Earthshaker with that Fissure. Tamang pick yung Templar Assassin yan dito. So, tingnan natin, pasok tayo sa banning phase natin. Draw Ranger will be banned out here by Raging Replay, and that will be their last ban dito. Again, the recap of their bans, it's a Tuskar ban, Gyrocopter, Windrunner, Bounty Hunter, and Draw Ranger ban para dito sa mga tropa pips natin. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. So, hintayin natin mga kaibigan dito. Arcanis Gaming. Hinihintay natin ang magiging last ban nila dito sa Game 1 natin. Again, this is a best of 5 series. So, mahaba-habang bugbugan na magaganap dito. Broodmother will be the last ban dito for Team Arcanis, eliminating the threat of that offlane pressure na pwedeng ibigay ng Brood Mama. Raging Replay, actually pwede silang pumili ng support dito o pwede silang pumili ng isa pang offlane given the fact na they have Earthshaker on their side, and they will go for a Venomancer na magiging sagot dun sa sinasabi ko kanina na kakulangan nila sa damage over time skill, and that is a perfect damage over time hero. Walang iba kung hindi si Venomancer. Lason Gaming, and they have a pretty decent pushing lineup para dito sa Raging Replay across Clinks, which of course alam naman natin na Searing Arrows,
patok yan sa mga tore. Of course, Vengeful Spirit with the 10 Vengeance seconds Aura. remaining. And, ayan. Kaya na nilang mag-take down ng tower 5 dito. So, seconds remaining. Arcanis Gaming naman, sa hero nila is mga, kung mapapansin nyo, mga pangpitasan yan mga kaibigan. They have Rubik, Winter Wyvern, Templar Assassin, and Bat Rider. Now, they need to counter. Sa bagay, kung push type ang Raging Weeplay dito, Winter Wyvern, isa sa mga pinakamagandang defensive hero ngayon sa meta natin. Of course, that Splinter Blast, kayang-kayang pigilan ang push kahit ng 5 hero, lalo na sa mga early aggressions dito. And sabi ko nga kanina, anti-mages out in the open, so they will have AM as their main carry hero dito. And the recap of lineup bago natin simulan, it's Bat Rider, Rubik, Wyvern, Asa, Templar Assassin, and anti-mage for Arcanis Gaming, Earthshaker, Queen of Pain, Vengeful Spirit, Clinks, and Venomancer for Team Raging Weeplay. Ang matatalo dito sa best of 5 series natin will be out of the hindi naman out, nasa running. Syempre elimination to step ladder elimination to mga kaibigan, at ang nandun sa pinakadulo walang iba kung hindi ang team ng Gigabyte Mineski. Uy, ano to? Lumabas. Oh noes. Nawala ang Dota ko. Wait lang. Re-reconnect lang tayo mga guys. Alam mo naman, bago ang Reborn ngayon, at parang Dota 3 na to Hindi na Dota 2, 'di ba? Dota 2 Reborn. Nag-auto close mga kaibigan. Re-reconnect na ako mo. Nabati ko nga pala ang Bravo Biscuit. Napakasarap. Wait lang natin, hindi pa tayo nagre-reconnect pa lang tayo mga guys. So, chill, ayun na. Makilala na natin ang mga gumagamit. Arnel Tabios, playing carry. Siya ang clinks natin dito mga kaibigan. DRW Torres, ang Vengeful Spirit natin. Earthshaker for Fly Solo. At si Kirito ang gagamit ng Venomancer natin. Samantala, si Secret mga kaibigan, isa siyang tunay na secret. Nagtatago siya sa puno. Ayaw niyang ipakita ang kanyang face kills dito. So, wait lang daw, sabi ng mga kaibigan natin from Weeplay. Alam naman natin ng mga post sa simula ng laro talaga naglalabasan yan. Samantala, pakita naman natin dito mga kaibigan. It's Nate Sydney on the Bat Rider, Heinrich playing Rubik. Ooh. Good clean fun on that Templar Assassin, Batosai. On that Wyvern, and etong si Prince mga kaibigan ang gagamit ng anti-mage and Gina raw. So this is it, pansit. Let's do this. Raging Weeplay, straight out of the Class A division ng inyong Mineski Pro Gaming League. Susubukan ang tikas ng mga tropa natin from Cebu. The battle begins. Maayong gabi sa inyong tanan. Uy, ano ba to? Calbs, there's a problem.
Game. Wait lang guys. Sumasabog yung Dota 2 ko eh. Is under attack. Tumitigil-tigil pa. Pakita natin ang ating CS count. It's Lanaya leading all heroes with 9 and 1. Then Klinks is 7 and 3. At Venomancer is 8 and 0 naman. So hindi gaano nakakalayo yan mga kaibigan. Queen of Pain solo against the Batrider dito sa bottom lane. Batrider is one of those heroes na may capability to take down Queen of Pain, especially if he will have he will be able to put significant amount of stock ng kanyang sticky napalm dito sa Queen of Pain. Pero Queen of Pain, of course, meron siyang escape mechanism at that ever effective blink. Ayan, so tamang silang. Pero ito ang action lane natin mga kaibigan. The tri-lane versus tri-lane dito mga kaibigan. And AM is having a hard time. He is just 3 in 1 dito sa tapatan natin. And there's a Fissure stopping the pots of the anti-mage. And no more regeneration. Dito, meron na lang siyang tango dito. So, delikado ang Arcanis dito mga kaibigan. Pwede silang biglain ng mga kuya mo rito. Of course, Vengeful Spirit, may stun yan, may terror yan. So, kailangan mag-ingat. And Fissure follow-up or Fissure initiation, kailangan din nilang abangan yan. Samantala, Winter Wyvern is just stacking the Ancient dito para sa kanilang Templar Assassin later on. At tingnan natin, anong nangyayari dito. Earthshaker just playing on the side. And Klinks farming at will and keeping AM and Rubik at bay at the moment. Klinks is 14 and 5, AM is 4 and 1, and this is looking bad early for Team Arcanis. Kung hindi nila maagagawan ng paraan o masusolusyonan itong nangyayari sa tri-lane versus tri-lane nila rito. And Wyvern is committed on stacking those Ancient para sa kanilang TA. At mid lane natin, hindi rin naman ganun ka-effective yung TA since maraming panggagalingan ng damage kagaya nito. Ayan tinitira siya ng mga Plague Ward dito, and Venomancer will head towards the top to secure the rune. Earthshaker now rotating towards the middle, but the movement will be spotted by this Dire Observer Ward. Samantala, Wyvern is lurking behind the tree line dito sa may right side ng tier 1 tower ng Radiant. At going 4 minutes into the game, wala pang first blood dito, pero the eco game or the eco kung may eco round tayo dito, tayo sa ekonomiya moment natin dito. It's actually we play leading itong laban natin, pero here comes a 3-man rotation towards the bottom lane. They will try to secure the kill on the Queen of Pain dito mga kaibigan. Rubik is here, Wyvern is here, oh no, Lanaya is here. Hindi ba nagtataka yung Queen of Pain dito? Bakit nandito yung Lanaya? And he will be able to blink out into safety, avoiding that gank. And anti-mage now rotating towards the mid lane, but he will see more trouble because he is now up against a Venomancer. So the top lane, ayaw siya ron. Mid lane, lalong gelo siya dito. At etong si Kirito, sige, magsawa ka sa mga wards, akin ang mga creeps. At Arcanis, medyo nababaliw sila sa simula ng ating laban mga kaibigan. Hindi nila alam kung paano sila lilane dito. Queen of Pain, pwedeng ma-first blood ang Queen of Pain dito, pero hindi na uulit yan. Pero Lanaya is very low, but he is now approaching level 6 dito mga kaibigan. Medyo malapit na ang distansya. Tignan natin, Queen of Pain just playing it safely, realizing na wala pa ring dalawang support dito for Arcanis, but Earthshaker is here and he will cover Queen of Pain dito. Queen of Pain will pick dito sa gilid, susubukan niyang sumilip ng kalaban, but there's a Courier. Courier will be spotted by the two. Tignan natin kung makukuha nila, and the Courier will survive. And they will try to go for Queen of Pain, but Queen of Pain being able to blink out again, and that is time, mga kaibigan, wasted on the side of Arcanis. Pag sinilip natin ang gold graph natin mga kaibigan, it is WePlay actually leading now by 8,000 in terms of that category. 500 din pagdating sa experience dahil medyo nagbabad sa gubatan ni Mahoma itong dalawang support ng team ng Arcanis dito, and they are not being able to get
yung mga kills na kailangan nila. So, lugi sila rito. Samantalang yung tatlong core para dito sa side ng Raging WePlay is farming at will. As you can see, 26 and 7 for your Venomancer in the mid lane, 40 and 15 for your Clinks, and Queen of Pain with 30 and 15. Samantalang si Anti-Mage, mga kaibigan, is just 14 and 3. Napakalungkot ng buhay niyan. Ito na naman ng dalawang double trouble support, mga kaibigan. Level 3 Rubik and a level 2 Wyvern. They will stack again dito. Pero Earthshaker covering itong Queen of Pain, and Clinks is farming at will on the top lane. Now up with a Soul Ring. At dito mahihirapan ang Arcanist sa laban natin na to. Dahil pagdating ng mid game, merong significant amount of farm yung mga core dito ng Raging WePlay. Eto, Venomous Gale. Vengeful Spirit is here. Tignan natin. They will get the stun on the line. The Fissure. Kirito will go down, but heavily committed, mga kaibigan. But Queen of Pain is there, blinking in. They will try to get another kill. Good clean fun. Tatamaan dito ng Shadow Strike, and that will be a 2-for-1 trade going in favor of Raging WePlay. They conceded the first blood, but they take down 2 on the side of Arcanist. And again, pero Batrider getting that kill, that much needed kill on that Clinks, and he is just 400 gold short ng kanyang dagger. So that might change the complexion of this game towards in favor dito sa Arcanist. 2-2 is the score, mga kaibigan. Going 8 minutes into the game. Silipin natin difference in XP, halos tabla lang. Gold natin, mga kaibigan, still lamang pa rin dito ang team ng Raging WePlay. Batrider nandito, mga kaibigan. Queen of Pain, may Invis rune siya dito, so he will be able to spot out etong Batrider na nagpa-farm ng neutral. Firefly will be down at mukhang pwede siyang mahuli rito, pero hindi. Queen of Pain is very low actually. And there is a Dire Observer ward dito, so makikita nila yung Earthshaker dito, mga kaibigan. Clinks now on the bottom lane. Tatapatan na naman ng AM with the boots and now with the ring. At medyo nakakaluwag na siya rito, pero tumapat na naman si Anti-Mage at naku po, or si Bone Clinks, at mapupwersa na naman siya out of the lane. And a very aggressive wards para dito, pero Queen of Pain now on a killing spree. Venomancer being chased down by the Templar Assassin, pero ay isip ng TA na hindi niya kayang kunin ng kill. Pero ito ang solusyon dito. Here comes the rotation towards the mid lane, mga kaibigan. Tignan natin dito, Raging WePlay mukhang applying pressure in the mid lane given the fact that they have Venomancer and a level 4 Plague Ward dito. So pwede nilang bruskuhin. Samantala, si Anti-Mage, mga kaibigan, uiwas posoy na naman at balik na naman siya sa top lane. Medyo adventure na ang lakad niya rito, mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao, top, mid and bottom. Nalibot na ni Anti-Mage 10 minutes into the game. Grabe ang walk trip ng kuya mo rito. Buti na lang may blink siya, pero hindi talaga papatalo, mga kuya mo. Queen of Pain, umalis ka na dyan. Diyan ka sa gubat. Huwag kang magpapan. At naku po, ayaw talaga, mga kaibigan. Ayaw nilang paperahin si Anti-Mage dito. Pero here, eto, Smoke of Deceit, mga kaibigan. Benchpool and ES lurking towards Anti-Mage dito. Pwede nila mag-get ang kill. Queen of Pain is here. Here comes the Fissure, the Scream, the Stun. Oh no, nakatakbo. Benchpool Spirit, hindi niya nabato yung Fissure. Naharangan siya ng pader. Miscommunication on the part of WePlay. That could have been a very big kill on the Anti-Mage. At eto na naman, hinahabol na naman siya rito. Oh no, may dagger yung kalaban. Naku po, nilalason siya. Vengeful Spirit, stun ka muna, pero patay ka pa rin. Naku, oh no, binuhat, mga kaibigan. And this might be the secondary kill dun sa initial gank nila. They will get to Nay Sydney with a double kill. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. At 4-all is the score. Arcanist striking back, mga kaibigan, pero Venomancer continuing to apply pressure in the mid lane, pero tinitira siya dito. There's the Splinter Blast. At grabe ang damage ng Splinter Blast na yan. Earthshaker now heading towards the mid lane, and there is still this Dire Observer ward that will spot the movement of the Venomancer, but out of vision pa rin dito, mga kaibigan, etong si Earthshaker. At tignan natin kung ano mangyayari. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower under attack. Clinks going down twice dito sa laro natin, and he is now building towards the Medallion of
courage dito, and Batrider mukhang will be committed on taking down Clinkz dito mga kaibigan sa laban natin na to, at mukhang yun lang magiging priority target niya. Samantala, Queen of Pain now up with 2,000 gold. 4-4 pa rin ang ating score dito mga kaibigan. Mid lane pressure continuing para dito sa side. Here comes Venomancer going in. Nakahabol sila rito. They will take down the Wyvern, and they might also take down this tier 1 tower in the mid lane. And Team Arcanis, wala silang magagawa kung hindi panoorin may nagtitipi dito. Hindi na mapipigilan. Hindi nga nila mapipigilan. And that dire middle tower going down again in favor of WePlay. They are now up 2-0 pagdating dun sa mga tore-tore na labanan dito. AM, lalong lumiliit ang espasyo niya rito mga kaibigan. And Queen of Pain, 2,400 gold in the bank. Clinkz now farming the jungle, realizing na siya ang hahabulin dito ng Batrider. And as soon as Venomancer has taken down the tier 1 tower in the mid lane, eto na siya ngayon, heading towards this bottom lane pressure. Pero here comes Arcanis in the mid lane. They will be able to take down Queen of Pain with that Batrider initiation. And of course, all 5 heroes on the side of Arcanis nandun. So tignan natin kung ano mangyayari. Eto na ba ang Clinkz mga kaibigan? They might take, there's the picture, 1, 2, 3 hits, burado ka be! At si Batrider, nagsusumiksik siya rito sa puno mga kaibigan. Nagpapanggap siyang oh! Tinamaan siya. Hindi siya makakadagger. Oh no! Firefly will be pop para makaiwas siya rito. Pero eto si Earthshaker, hinahabol siya. 4 stop out. Ay, hindi pala. Blink out for the Batrider. Pero nakapalibutan siya. Left right dito. And Queen of Pain. Uy, cancel TP. Cancel TP for Queen of Pain dito. Heading towards the bottom lane. Sana siya rito. Pero Venomancer still applying that pressure. And oh my god, this wards. Masyadong marami, hindi mapipigilan ang mga pabebe wards dito. Pero maganda to, nakakuha ng plague ward ang Rubik at pwedeng ito maging counter nila rito. Venomancer, napapalibutan ng marami, pero ang dami niya ring wards dito. Ang dami nagtiteleport. Oh, nakrip lang ng wards. Apat laban sa marami. Pero ito si Clinkz, Venomancer. Ito na ginawa ko na trabaho ko. Ubusin na natin itong mga pabebe na to. Wave! And they will take down 3. Samantala, si Anti-Mage pinalayas na naman sa lane. And that Venomancer mga kaibigan, buhay! Buhay siya! He's alive! Alive and kicking, and nakita mo kung gaano siya katapang. Merong dalawa dito, may isa dito, merong isang nag-TP. Ayun, sila pa rin ang mga namatay. At Venomancer popping that ultimate, taking them very low, and Clinkz, Queen of Pain finishing the job. Yung investment pero Lantia, the Templar Assassin, taking down the tier 1 tower in the mid lane. And sa wakas, Arcanis, they are now on the board when it comes to tower take dahil nakuha na nila ang tier 1 mid dito. Pero pagdating sa ating gold experience grab, they are down by 1,500. 5,000 naman pagdating sa net worth, and that is an early 5,000 gold lead going in favor of Team Raging WePlay. And they are raging indeed dahil ang mga Cebuano medyo nagugulat sila sa nakita nila. Sa bagay, wala naman siguro silang info para dito sa mga tropa pips natin. Oh, nakakita ng wards, DD-ward nila yan. Pati gold ng wards, ibibigay nila sa Queen of Pain yan. And Queen of Pain inching more closer to that Orchid of Malevolence, which will be a very big issue para dito sa Anti-Mage, since hindi niya pa nakukumpleto ang Fury niya. At syempre, para makaka-counter niya yun, manta ang kailangan niya, pero Vengeful is here. Here comes the initiating stun. Nilason, bi-blink out sa puno ng tralala, nag-blink out, nag-TP. Mabubuhay ba siya? Mabubuhay nga. And AM barely surviving that gank attempt from Queen of Pain. Kung Queen of Pain meron siyang wave sa pagkakataon na yun, they might secure that kill. Pero AM being AM with that value point on that spell shield, reducing yung damage ng Scream. And of course, the magic missile. Again, you are watching MPGL Class S Elimination Arcanis versus WePlay. And WePlay now applying pressure on the tier 2 tower top. Going for a trade naman dito ang team ng Arcanis. Pero alam naman natin, sobrang bilis. Sabi ko nga sa inyo,
Sobrang bilis. And here comes the TP reaction. Here comes the Venomancer. He will be lipped out by the Rubik. Rubik with the teleport dito. There's the Fissure. There's the swap. And Rubik will be the victims of love. Ineko, overkill, rape ka boy. Na-rape ka boy. At ito tatakbo, Bowclix. Oh no, Bowclix. Hinahabol siya rito ng Batrider. Nilalason siya mga kaibigan. Normally mo, ano, tatakbo na lang ba tayo? Hindi mo ba paglalaban ng Philippines? And Batrider, well, hindi siya makapag-commit doon kasi yung power play niya ay mawawala na nung pagkakataon na yun. So, kawawa naman. Pero ito na naman mga kaibigan, Raging Weplay, surprising Arcanis with their last pick, Venomancer, playing this game very well. And they will now apply pressure on this tier 2 tower bottom. At nagro-rotate na Queen of Pain and Clinks heading towards that bottom lane. And Arcanis, wala silang magawa rito mga kaibigan kung hindi maghanap ng trade. Ito na naman mga kaibigan, there's the swap out. Rubik will be Cold Embrace dito. Pero that silence coming in, the wave taking down. He is now up with a double kill. At wala, too late to reaction star mga kaibigan ang Arcanis dito. And we might see a very early GG pag nagpatuloy ang ganitong pananalasa ng bagyong Weplay. Samantala, Anti-Mage, may perseverance na siya mga kaibigan. Nagpupursige siya rito. Ito na, nagkakabulan. Nilason, sinilence. Takbo, habang may lupa. Kawawa siya mga kaibigan. Kawawa ang panike. Pinipilit niya makaulagpos. Pero ayaw nyo dumipensa. Kami nang bahala. Level 7 ka. Wala kang ultimate. Wala siyang ultimate doon mga kaibigan. And that tier 3 tower bottom going down. At sabi na mga kaibigan natin dito from Raging Weplay, kung ayaw nyo dumipensa, di wow, eto na, Earthshaker, they will get their pressure. Venomancer pressuring, oh my god, blinking in, Venomancer, nilaso dito mga kaibigan, mabibitawan niya ba ang ultimate niya? He will be able to drop the ultimate, drop the bomb baby boys. At ako si Click sinahanap pa, namatay sa lason, nalason siya mga kaibigan. Samantala Lanaya, naghahabol sila rito, Vengeful Spirit nandito, damage overtime yan baby boy. Bakit mo pinili? Oh no, swap ka pa sunog ka boy, baon kamay. Si Anti-Mage, walang kalaro, walang kaibigan, walang kakampi. Ang lungkot ng buhay niya, walang Battle Fury, wala lahat. Ang lungkot, ano po? Sige, maglaban natin mga kaibigan. Blink. Uy, dumating si FPJ mga kaibigan. Pero para siyang pulis sa pelikula. Huli na ang lahat nung nagtipi siya. Tapos na ang misyon. At sila ngayon ay nangungunso misyon dito mga kaibigan. Dahil basag na. 19 minutes into the game, wala kang Battle Fury. How to defend, my friend? How to defend? At syempre, since alam na ng Raging Weplay yan, I think relentless pressure para sa Raging Weplay dito, since this time makakabili na sila ng more items dito. Here comes Lanaya being threatened by the Queen of Pain. Queen of Pain blinking in aggressively, realizing na hindi naman niya mapapatay. Pero ito, sinilence sa mukha mga kaibigan. Pero blink out para dito sa Queen of Pain. Clinks is now up with a Desolator. Meron din siyang Solar Crest. Ito hindi pala Medallion of Courage. At naku, may kalaban siyang nakita. Kalaban! 1, 2, 3! 3 hits ka, baby boy! At napakalungkot, Kuya Eddie, wow! Oy, lumabang ka! Sakit! Duguan siya mga kaibigan. Minus 18 armor with that Desolator. And syempre, of course, yung terror, napakalaki niyan. Unstoppable Queen of Pain picking the Anti-Mage. At nako po, nag-ahabol dito. There's the Yule Scepter. Tingnan natin kung mapipissure ba to. Nilason, inistan, niyakap ng malamig na pag-iibigan. Tama na, hindi ka mabubuhay. And Clicks, okay lang yan, parikoy. Ito na, binawasak na nila ang tier 2 tower. And this will be the last outer tower remaining. And it will be taken down by Raging Weplay. And Weplay is playing really good dito mga kaibigan. There's the Fissure again. Naabutan na naman si Winter's Curse. Nagkakatrayduran na. Yule Scepter, patay na. 4 ang patay mga kaibigan. Isang may item pero wala siyang magagawa rito. Masyadong matindi ang DOT ng Venomancer dito. And they will take down the tier 3 tower in the mid lane. And the rocks to follow. AM is alive, but AM can't do nothing because he is nothing.
He has nothing, mga kaibigan. Dire's middle Wala siyang fury. Himagsikan. Hampasin ng Artikulo 1. Bulumingin si Queen of Pain. Saan ka nakakakita ng Queen of Pain na binipliki na ng anti-mage? Dito lang yan sa Mineski Pro Gaming League. Pero masyado akong maasim, boy. Okay, blink out tayo. At si AM na may mana void. Si AM na walang kamalay-malay. Here comes the smoke. And this might be Roshan para dito sa Raging. We play 21 minutes into the game. And you are now looking at a 20,000 gold deficit going in favor of We Play. That is almost 1,000 gold per minute discrepancy. Dahil dun, baon sa labot, mga kaibigan. Network pala natin. Sorry, hindi ko nalilipat network. Again, hindi ko nakikita yung chat nyo, mga baby boys, kasi delay kayo ng 5 minutes. Tsaka wala akong secondary monitor para makita yung chat nyo. Pero eto na. Okay lang yan. Oy, susubukan lang i-contest. Nakakuha na ni Beno ang Aegis. Oy, bulumiki sa apat! Matindi ka doon, pare! Ang tindi mo! Echo Slam! Oh no! And this might be a massacre! Massacre! Saka pupunta Rubik! Rubik K! Tatlo patay si Venomancer, Police, and that is a GG go! Arcanis conceding game number 1, and We Play triple kill on Kirito, and they will secure game number 1 of this best of 5 series. We Play outplaying etong team Arcanis, and let's hope na makabounce back ang Arcanis sa game number 2 natin dito. At maybe we will pause for maybe 5 minutes, tas balik tayo dito para sa game number 2 natin. Again, this is Duno and you are watching MPGL Class S Arcanis versus We Play.